Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga kabisnes kapapi. Magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Reaction po ko ngayon dito sa Kabisnes Official. Kasi po, meron ng bagong sasakyan si Boss Dave. At ito, ang dami-daming nainggit sa comment section. So, mababasa niyo po sa aking thumbnail. Sabi ko dyan is kabisnes, wala ng charity. Question mark po tayo. And oops. Siyempre, at meron pong nakalagay dyan sa baba. Short lang. At saka babasahin ko rin po yung ibang mga nagkomento na malungkot dahil sa inuna daw ni Pinuno Ka-Business yung mga ganitong bagay. So, nandiyan po sa aking thumbnail, puro car na wala ng charity. Yun ang isang kababayan natin na nag-comment doon sa post ni Pinuno Ka-Business. Isa-shoutout ko po yung kanyang pangalan mamaya. Yan. Pero bagong lahat, salamat po sa suporta ninyo sa akin, mga silent viewers, commenters, nagla-like, nagsishare po sa aking mga ginagawang reaction. Thank you po sa inyo. So ito po, 2 araw na yung lumipas, no? Pumunta sila sa Ford Manila Bay. Ayan. Siyempre, kompleto Ka-Business family. Sino ba yung wala lang doon? I think, sino ba yung wala? Si Kuya Damo? Parang hindi ko nakita si Kuya Damo doon. So, yun. Siyempre, ako masaya dito sa nakita ko kay Pinuno Ka-Business. Dahil, para sa akin, ito yung napansin ko. Doon sa sasakyan na binili nila, alam ko may purpose yan. So, ito po, panoorin ho muna natin yung kanilang naging reaksyon nung binuksan na yung cover ng sasakyan. Siyempre, kahit sino, di ba? Magiging masaya tayo. Kaya lang, merong mapait. Merong mapait sa comment section. Ito po muna, panoorin natin. Napakaangas, Boss Dave! Sorry. Ay, maraming salamat sa inyo, sir. Maraming salamat po. Thank you so much, sir. Boss, thank you. Sir, paano ba ito? Ano yung susi mo? Okay, mga kabisnes, ayun. Siyempre, saya. Nakita natin. Kahit sino naman magiging masaya talaga. Ganyan merong dumating na blessing sa inyo. Yung hindi naman nila makukuha yan ng ura mismo Siyempre, pinag-ipunan yan, sacrifice yan. Kaya, sa comment section, may mga mangilan-ngilan po akong nabasa. At nalulungkot ako para sa kanila. Kasi, masasabi ko, sila yung mga klase ng tao na ayaw nilang makita, na mayroon tayong kababayan na katulad niya, nila Boss Dave, nila Pinuno Ka-Business, na may provide para sa sarili nila. Para sa akin, hindi yan luxury car. Kailangan yan May paggagamitan yan. Kasi kung, ito yung opinion ko lang at saka yung ko dito, napansin ko. Kung pagpapasikat, kung luxury car nga ang nais nila, hindi ganyang klase sasakyan. Dapat sports car na lang kay Boss Dave. Makikita mo yung itsura ng sasakyan. May purpose yan para sa akin. Aabangan na lang ko natin. Meron na akong nasa isipan pero ayokong pangunahan. Base sa itsura, sa kinuha nilang sasakyan na yan, malaking bagay yan para sa ka-business saka sa kanilang mga gagawin. Malaking bagay yan. Tingnan nyo na lang. Kaya yung mga nagsasabi dyan ng mga negatibo na nagsasabing puro na lang, marami na kayong sasakyan. Tapos ano ba sabi dito? Shoutout po kay Ma'am Amora. Babasahin ko po yung kanyang comment, Amor Aguilar. Sabi niya, kala ko babagsak ang YouTube channel niyo Ka-Business. Bakit nakakabili kayo ng mamahaling sasakyan? Dami niyo na sasakyan, wala na nga kayo garahe. Dapat tumulong naman kayo, di puro sasakyan binibili niyo. Di puro karangyaan. Agoy! Mga kabisnes na tao talaga ako dito kay Ma'am Amor. Ma'am Amor, pasensya po Huwag po tayong grabe, para siyang nagsermon dito.
Patungkol sa walang garahe, hindi yan sila pinuno bibili. Kung alam nila wala silang paglalagyan, meron yan silang paglalagyan sa Falcon. Umalay natin kung doon sa doon kay Labos Dave, sa kanyang girlfriend, garahe. Marami silang, problema na nila yon kung saan ilalagay, garahe. Tapos sabi pa niya, dapat tumulong naman kayo, di puro sasakyan. Pagtulong. Focus tayo sa sasakyan. Nakabili po sila ng sasakyan, yung salesman, yung tindahan na yun, yung pinagbilhan nila. Para sa akin, isang uri ng pagtulong yun. Nabilhan ng nakabenta. Siyempre, yung mga personal doon, may commission yun. O di, one way of pagtulong na rin yun. Mga manufacturer ng sasakyan, ayan, nakatulong na rin yan sila. Diba? Sana naman natin, salamat tayo. Dahil, yan, nakabili sila ng sasakyan. Nakabili ng mamahalin sasakyan. Tawa-tawa talaga nito kay Ma'am Amor. Sobra siyang nega. Tapos mayroon pa po, pasensya na kayo kung ito yung mga binabasa ko sa comment section. Mayroon lang kasi nag-flash sa aking mata. At pag binasa ko talaga in louder voice, sakit sa tenga. Sabi po ni Sir Simon Bergo, habang yumayaman sa material ang main ka-business, mga kagwang ganun pa din. Dapat sabay umasenso kasi sila naman ang bumubuhay sa mga serye ng mga video ito. Ang main ka-business lang ang capital pero mga kagwang ang dahilan kaya nabubuhay ang storya ng ka-business dahil sa kanilang mga kasaysayan, etc. So ito si Kuya medyo concerned siya sa kalagayan ng mga kagwangs. Para sa akin po opinion ko lang Sir Simon. Ito sila ka-business. Nakikita nyo naman yung mga ginawa nila sa mga kagwangs, diba? Hindi naman nila pinababayaan Malaking tulong, malaking bagay yung YouTube channel, magsipag sila. Yung mga nakatira sa Falcon, wala na silang inuupahan. Na lang, tubig, kuryente. So, tulong na rin yun ng ka-business. Sino pa yung nangungupahan na lang sila intoy. So, siguro baka ang inisip ni Sir Simon na gusto niya pabahayan ni ka-business. Gusto niya meron din mga sasakyan ang tawag dito, mga kagwang. Huwag ganun. Siyempre, panapanahon. Magsipag-sipag din. Hindi na lang puro kay ka-business na lang. Diba? Tapos, ayun, sakit, no? Sabi pa niya, nabubuhay ang istorya ng ka-business dahil sa kasaysayan ng mga kagwangs. Hindi niyo po ba alam, Kuya, na si ka-business po, yung tumulong dito sa mga kagwangs. Tinulungan po niya yung mga kasamahan nila. Hindi po si ka-business. Ito para sa akin, opinion ko lang Kasi si ka-business, kahit wala yung mga kagwangs na yan, mabubuhay sila. Para sa akin, buhay sila kahit wala yung mga kagwangs. Yung mga mga kasama nila, from the scratch. Masasabi ko, from the scratch. Buhay ni Bay Papaya. Kung nasubaybayan yan, sila Intoy. Sino pa ba? Yan, sila Kuya Buknoy. Lahat. Si ka-business po yung tumutulong sa kanila. Hindi po yung mga kagwangs, Kuya. Gising po. Ang family ka-business ang tumutulong dito sa mga kasamahan nila. Yun po yung realidad. Para sa akin, yun ang nakikita ko Yun ang nakikita ko. Kaya pasensya na, Kuya. Hindi ako sang-ayon dyan sa sinabi mo na kapital nila pinuno ka-business. Ang mga kagwang. Ay, ang main ka-business lang daw yung capital, pero yung mga kagwang, para ang gustong paratingin dito ni Kuya Simon na walang pinagkaiba sa negosyo, ang mga kagwang ang negosyo nila ka-business. Hindi po. Si ka-business po yung tumutulong sa mga kagwangs. Yun po yung realidad doon. At saka ito pa may isa pa dito. Dapat ka-business pinag-iipunan nyo ang bigyan ng bahay ang mga anak mo, di puro sasakyan. Daming pakailamero sa comment section. Pinangunahan nyo si Pinuno ka-business. Ito po yung opinion ko doon. Una, si Papa Dins may sasakyan na siya. Kasunod si Boss Dave. Si Budang meron na rin siya yung galing kay Boss Dave. Kasi ganun yung ganun yung magulang kung talagang may plano ka para sa mga anak mo. Kasi pantay-pantay yung pagmamahal sa magulang. Kung ano yung meron sa kuya,
sunod-sunod. Hindi man maibibigay ng sabay-sabay. Ganun yun eh. Pero yung patungkol sinasabi niyong bahay, siguro naman, bahay, andyan na yung bahay nila ngayon. Ilan lang magkakapatid, 3 lang sila. May Falcon, o isa na yan. Main house nila, pangalawa, o isa na lang. So, siguro, si Papa Dins, kaya niya magpabahay ng sarili niya. Si Boss Dave, baka kagraduate na, malapit na. Si Buda, nakagraduate niya. So, para sa akin, hindi na po problemahin ng mga batang to yung bahay. At hindi na kailangan ni Pinuno Ka Business na siya pa yung magpapabahay sa kanyang mga anak. Dahil pinatapos na niya eh. Tapos na si Papa Dins. Si Budang tapos na. So, kanya-kanya na silang diskarte niyan. Paano sila magkakabahay? Pasalamat na sila, meron silang mga sasakyan at mga batang to, napakaswerte nila dahil na-provide ng kanyang mga magulang through sa YouTube channel at nagpasalamat naman ho dito si Pinuno Ka Business sa mga nakasuporta sa kanya. Yeah? So maging masaya po tayo. Sino ba yung nagsalita na yon? Si Ma'am Conchita Aquino, shout out po. Siya po yung nagsabi na dapat may bahay, bigyan ng mga bahay ang kanyang mga anak ni Pinuno Ka Business. So yun po, para sa akin, magsikap. Meron rin naman sila, 2 bahay na yan. Isa na lang ang kulang. Kayang-kaya na yan. At hindi na kailangan po sila Pinuno ang mag-provide ng bahay na yan para sa akin po. Maging masaya po tayo sa naging achievement nila Pinuno Ka Business. At ang nagko-question dyan na mahina ang YouTube channel, syempre po pinag-iipunan nila yan. Nag-iipon yan. At lahat po, yung mga pakialamero dyan, sa comment section na masyadong nega sa kung ano yung nakikita kailang ka-business na pinakikialaman kung ano man ang YouTube channel nila yan eh. Kung ano yung gusto nilang gawin sa kanilang income, nasa kanila na yun. Diba? At saka yung sa pagtulong, hindi obligado. Kung gusto nilang magbibigay sila. At hindi yan pwedeng araw-arawin. Ilang beses na ba pinaliwanag sa inyo yan na yung pagtulong galing sa puso. Hindi ka pwedeng tutulong ka lang dahil para may i-vlog ka. Para may may ipakita ka. At meron pa doon, saka lang daw sila pumupunta doon sa mga beneficiaries, tinutulungan kung mayroong nag-i-sponsor. Yun ang mga nababasa ko doon. Siguro naman nagbibigay, binibigay nila syempre, kung galing sa sponsor, iaabot nila. At meron din naman ang bagyan sila Pinuno Ka Business. Nakikita nyo naman, nagbibigay sila ng bigas, kung ano-ano mga groceries, di ba? Nag-aabot yan. Huwag kayong huwag kang gamol. Natatawa talaga ako dito sa mga natin, sa comment section talaga. Pag YouTube channel po kayo, free po yan. Pwede ho kayong gumawa ng mga video ninyo, mag-vlog po kayo, para yung mga nakikita ninyo, kila ka-business, maranasan nyo din. Diba? Maranasan nyo din. Kaya nga ito ako, paunti-unti. Di bali ng konti-konti lang, basta may move na konti. Kaya maraming salamat po sa mga silent viewer na laging nariyan, na nakasubaybay po sa akin at nanonood na hindi po nag-skip ng ads. Sana, sa ngayon po, wag po sana kayo mag-skip ng ads. Meron pa akong project, tulungan niyo po ako. May bubulong po ako. Di. Para sa nanay ko, ang aking project. Gusto ko siyang mahal kasi yung yung bed ba, parang hospital bed na naiaangat yung likod. So, may tinignan kasi ako sa Shopee. Nasa, I think, 1,000 plus. Yung parang foam na patong-patong na ilalagay na lang sa likod. So, yun po yung pinag-iipunan ko ngayon. Sana po, tulungan niyo ako. Ito po yung pag-asa ko. Hindi pa kasi nabubuo yung $100 ko kaya hindi pa ako makabili. So yun po, maraming salamat. Ingat po tayo. Shout out po kila Pinuno Ka Business, Mrs. KB Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, mga kasamaan kong mga reactors sa Ka-Business Official. Mag-reaction na ho kayo. Kumusta na? Sila Kuya Bal Santos Matubang. Shout out po sa passport ho natin. Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Jack Tapia Matubang, mga kasamaan pong reactor sa Karepa. Shout out po sa inyong lahat, mga Kalinga partners. President Prador, shout out po. Kila Teacher N, lahat po. Nanay Solidad, shout out po. Aking pinsan, Tradition, shout out sa lahat po na lagi na riyan. Ate Ninette, sino pa ba? Ate Marilyn, kumusta po? Good morning. Nicolas Emiliano, si Ma'am Marilyn Cabanilla. Shout out po sa inyo. And everyone. Hanggang dito na muna. To God be the glory.